naniniwala ko na dapat lang siya itigil. Kasi hindi siya maganda sa mga turistang pumupunta. Sa viewing, pag hindi mo talaga siyang ililis, lalabas talaga ang kanyang pagka-distraction. Ngunit kung ang photographer ay marunong mag-mixing ng site, pwede siyang hindi makita. Katulad po nito halimbawa, nandito siya. Ang kumuha po nito hindi naman professional na photographer. Kasi po ito, pwedeng itakip eh. Dito ka sa kabilang side, mawawala siya. Kaya ang ginagawa namin, pagka mayroong mga gustong customer na hindi makuha ito, ginagawa namin ng paraan. Tinatakip namin itong monumento para hindi siya Actually, talagang nakaka-distract siya. Kaya lang, nandyan na yan, tsaka wala na kaming right para sabihin na ganito, ganyan. Yung instant namin, pwedeng gawa ng paraan para hindi makadistract. Ayun nga mga kaibigan, narinig natin yung ilan sa pananaw ng ating mga kababayan mismo doon sa Luneta. Tila talagang ayaw nila ito. Oo, medyo talaga. Eyesore daw. Ito, Ma'am Elizabeth, yung iniwan nating question. Posible bang merong mas malaki? Pwede ba tayong gumawang mas ibang monumento within the Rizal Park na? Kasi kung masyadong maliit, kahit na itayo mo dyan, talagang matatakpan siya o ma-obstruct yung view mo dahil maliit siya. Kung ihahambing mo ito sa Eiffel Tower, doon lang siya sa ilang poste ng Eiffel Tower. Yung Rizal Monument, yung pinakastatwa ni Jose Rizal, maliit siya. I mean, it's not that small, pero meron siyang platform, tapos meron pa siyang obelisk. So, ang total height niya is 14 meters high. Now, I think you were talking about Lapu-Lapu. Lapu-Lapu stands at the back of Rizal Monument, magko-cross ka pa ng kalsada, tapos maraming puno na nakaka-block sa view ni Lapu-Lapu if you look on the direct line of sight from the Rizal Monument. So, hindi nakaka-block ng line of sight ng Rizal Monument si Lapu-Lapu. Although, one part of your question also was that pwede bang magtayo ng mas malaking monumento doon sa Rizal Park. The truth is, hindi dapat. And actually, NHCP has issued a memorandum to the effect that the Lapu-Lapu statue stands there illegally kasi nga dapat Rizal Monument ang predominant structure doon. Okay. Okay. Nung dagdag ko lang, ginawa na yan eh. Noong 1961, birthday ni Jose Rizal, 100 years, yung monumento ni Rizal, nilagyan ng mataas na pylon na bakal, yung obelisk, para mag-extend daw yung monumento ni Rizal. Kasi daw, sobrang ng dami ng mga buildings na itinatayo sa gilid. After some time, ito'y binanatan ng mga conservationists sa mga heritage aficionados na isang monstrosity. So eventually ito ay in the middle of the night tinanggal at nilagay doon sa may Ross Boulevard doon sa may Baclaran. Yun yung nakatayo dati noon. So para kailangan ma-preserve kasi original 1912 monument yan, 1913 monument yung monumento na yan na hindi naapektuhan ng digmaan. Gusto kong tanungin si Isaiah kasi sinasabi rin nga na makakaganda itong sa ekonomiya ng lungsod ng Maynila ang pagpapatayo nitong DMCI ng kanilang kondominium. Ito ba, parang sabi, nandun din naman yung Rizal Park, hindi naman tatanggalin, hayaan na lang makakabuti. Ano ang iyong punto de vista dito? Economy versus yung heritage and yung aesthetics nitong ating Rizal Park? Well, good evening po. Economic gain, well, undeniable. Kung ganun man, yung purpose sana ng Torre de Manila is to foster economic progress sa Maynila, then tama na magkaroon. But then, I think the location mismo ng yung pinaglagyan ng project na yun is hindi nagko-coincide.
sa which is sa kung anong meron na sa Manila sa ngayon. So, historical conservation, heritage preservation versus economic gain. I'd rather go with the preservation first than putting up something new. Tas yung tawag i-imbalance yung current state ng lugar. Thank you. Yung preservation, Kathy, ng ating lugar, kung ipipreserve nga natin, architect, yung image at yung site behind the National Monument, yung bang buong lugar, napakalawak nun eh. Ano yung masasakop? Ano yung magiging prohibited, yung parang zone where no-build zone? Napakalawak nun. Baka from one end of Taft to the other end of Taft if you're thinking of prohibiting anything that could block that view. Kasi kung may magtatayo ng 100-story building doon, makikita yun sa Rizal Park kahit na malayo. Correct. At hindi ba yun ma-defeat nga yung development potential nung napakalawak na lugar? Kanina napag-usapan yung issue ng kung maliit o malaki yung monumento ni Rizal, no? Hindi yun sa laki o liit ng monumento, ang pinag-uusapan ay ang sightline. Kasi tulad ng sa Turkey, Hagia Sophia is napakalaki. Pero pinag-usapan yung sightline. Kasi kahit sa pumuesto, makikita mo yung building eh. So, meron lang naman pinag-uusapan na certain point, yung tawag dito, yung angle, no? Na walang building na mas tataas pa doon. Kasi sa tabi naman ng Luneta, okay naman na mataas yung mga buildings eh. Di man naapektuhan yung structure eh. Tsaka kung titingnan mo rin yung plano ni Burnham noon, yung buong layout ng Luneta, talagang nakapuesto yung monumento sa pinakagitna. Pinesto niya yung dalawang building sa likod, malayo. Talagang hindi niya inano na maaanuhan yung monumento, maapektuhan. Talagang sinadya niya na talagang malinis yung vision doon. So yun talaga ang ano niya doon, yung idea niya. So kailangan yun yung ganung klaseng karakter may preserve. Architect, meron po kayong binabanggit na angle. Ano po ba talaga yung hindi pwede doon sa paligid ng Rizal Park? Sa ngayon walang hindi kahit sa building code hindi malinaw yung batas kung ano yung angle na dapat, no? Yun siguro ang kailangan pag-aralan pa sa batas kung ano ba talaga yung specific na angle para hindi malagyan ng ganung klaseng kataas na buildings. Pero yung konsepto ng preservation ng sightline, nandoon yun sa building code. Kaya lang pinag-uusapan doon, ang visual corridor ay ang road. No? Doon sa road, kung saan makikita yung mga buildings na yan or structures na very significant, no? Walang makaka-obstruct ng view. Yun lang ang nasa building code sa ngayon. Okay, pero yung pinag-uusapan nating batas, Kathy, or yung policy environment, Ma'am Elizabeth, mukhang wala tayong nilalabag. Walang nilalabag yung DMCI na polisiya o batas sa kanilang pagpapatupad. Ito, basahin natin yung komento or statement ng DMCI. Nagpadala po sila ng statement sa ating programa dahil ayaw na nga po nilang pag-usapan dito sa ating studio yung tungkol nga po dyan sa kasong yan. Kaya ito po, basahin po natin lahat. Ito nakikita natin sa ating television screens. Ang ating proyekto daw ang DMCI project is 1 kilometer away at medyo malayo na yon. Pero yung kung ihahambing mo nga naman yun sa reservation area, ikumpara mo sa, let's say, Manhattan na yung area park nila at saka yung sa Eiffel Tower, napakalapit pa rin nung ating build zone. Napakalapit pa rin nun. So talagang lilitaw. Professor Xiao. Nakakatuwa yan kasi pag nakita mo yung sa Forbidden City, yung tinatawag na Sa China. Emperor's palace sa China, nagdagay sila ng 1,400 hectare na buffer zone sa paligid nito para hindi makapagtayo ng building. Nagkaroon pa sila ng political will na gibain yung mga gusali na nasa paligid para lang ma-preserve yung kasaysayan na pag pumunta ka doon, mafe-feel mo na nandun ka pa rin sa panahon ng mga emperador. So ito, wag nating pag-awayin yung ekonomiya at saka yung heritage kasi ang nakikita namin dito,
ito ay short term kasi eh. Ang makikinabang eventually dito, yung mga mayayaman. Ang magsasuffer dito, yung turismo. Ang naniniwala ako halimbawa na maaring mangyari sa Rizal Monument yung nangyari kay Bonifacio sa Caloocan. Mas magandang monumento ni Guillermo Tolentino na ngayon wala nang pupunta doon na turista. Kasi ang dami-daming gusali na magpapapicture ka doon, ang dami-daming gusali sa paligid tapos masasagasaan ka pa kasi wala talagang parke na nakalagay doon. So sana i-consider din yon na kailangan din sa turismo yung monumento ni Rizal ay mai-preserve dahil ito nga ay mahalagang vista. Councilor Chua, sabi nyo nga po lahat ng papeles na kinakailangan kumpleto ang DMCI. Sabi rin po ni Architect, wala naman daw pong malinaw na nakasaad sa batas pagdating sa building or zoning. Ano po ang gagawin ng councilors ng Maynila tungkol dito dahil nga po napakalaki na ng ingay sa ngayon, pati Senado is stepping in. Actually, nung nagsimula po itong issue to noong 2012, nagpasa po kami ng ordinansa para ito po ay ordinansa po para ma-preserve yung mga, maiwasan na po yung mga ganitong usapin. It passed through third reading. Pumasa po ito sa konseho. But unfortunately, the past administration vetoed the said ordinance sometime in April 2013. So at that time, naka-recess po ang City Council. So we could not override the said veto. In fact, hindi nga po namin ito nalaman. It was only lately nung lumabas na itong usaping ito ulit, na nalaman po namin na nabito po yung ordinansa na nagre-regulate sa mga historical site sa Vista. Ito po, in particular, sa Vista, yung ordinansa na ipinasa po namin. Okay. Kung meron nga ganong pagsunod naman, anong ginagawa ng concerned groups? Tanungin natin kay John Ray, anong ginagawa ng inyong mga grupo para magkaroon ng remedy kung meron mang available? Una, ang ginagawa namin is, kumbaga, ginagamit namin itong oportunidad na ito upang ipalaganap yung awareness sa ating mga heritage sites. Kasi ngayon bihira at ngayon lang talaga lumabas sa mga balita, sa media, yung mga ganitong usapin. Yung madalas nakikita natin ay issue sa corruption. Bihira ka makakita ng balita tungkol sa heritage o sa history. Ang ginagawa namin is pinapalaganap pa namin kung ano yung mga lessons, ano yung mga matututunan natin at yung kahalagahan ng kasaysayan natin at ng mga pamana natin at yung mga heritage natin. Pangalawa, sinusuportahan namin yung mga ibang grupo na tulad ng Knights of Rizal, sila Professor Xiao, na nagsampa ng o gumawa ng legal na aksyon laban dun sa Torre de Manila. At pangatlo, bilang sa sektor namin, sa Kabataan din, Heritage Conservation Society Youth, tuloy-tuloy po yung pag-engage namin sa ibang grupo na para ipaalam ang kahalagahan ng mga lugar na ito at na kailangan protektahan. Ito, yung mga grupo, no, yung mga naglalabi nga para matanggal o matigil itong pagpapatayo ng Torre de Manila. Pero tayo mga ordinaryo mamamayan, Jules, ikaw ba? Kailan ka huling pumunta sa Luneta? I think last summer may coverage ako doon. At mahirap, even media, mahirap kami na automatic na kumuha agad ng shot. Kasi ibig sabihin, ganun katindi yung security para makakuha ka ng shot sa Luneta, tapos biglang ngayon may itatayo na building. So parang nawawala na yung respeto talaga doon sa monument na yun eh. So it only means, di ba, may mga policies, regulations na malakad yung Rizal Park kung paano yung tamang pagkuha ng litrato. Pero biglang on the outside, sa ruling mismo ng LGU, biglang papayagan. So nagko-contradict yung rules within the park and outside. So walang unity doon sa mga rules. So nakakalungkot talaga ngayon kasi gaya na kanina sinasabi ng mga grupo, may social progress definitely may economic gain to, pero nawawala yung historical justice para doon sa kabuang parke. Kaya ako tinanong kasi si Jules, marami sa ating mga kababayan, tayo, na hindi naman talaga pumupunta doon para mamasyal. Yung mga bata ay nakakapunta lang doon dahil field trip. Madalas hindi pa. Sa tingin mo, Isaiah, dahil sa atensyon na ibinibigay ngayon, ay mas dadami sa tingin mo ba ang makaka-appreciate ng Rizal Park?
Dadami talaga kasi social media, we can do, we can always promote something na juicy sa social media. Kakalat yan kaagad eh. I guess, mas ma-appreciate nila kasi mas ma-appreciate nila yung simbolismo ni Rizal sa park. Especially now because medyo nathi-threaten nga daw siya dahil sa pagpapatayo ng Torre de Manila. Which is, I think, good kasi of all the years na andyan yung monument ni Rizal, ako, last na visit ko ata, kahit dito ako nag-aral sa Manila, was when I was in grade school pa. First trip ko to Manila. Pero yung feeling ko noon hanggang ngayon, kasi yung feeling ko nung first time ko pumunta sa Luneta Park hanggang ngayon, ganun pa rin ka-grand ika nga. Kasi parang kampante ako mula noon hanggang ngayon na yung Rizal Park, andyan yan eh. Parang solid na yan na ano. Okay, bago natin ibaling kay Kirby Cristoban, may gusto daw idagdag si Ma'am Elizabeth. Yes, oo. First of all, about sinasabi nila photoshopped yung pictures na lumabas sa Facebook. Oo, photoshopped yon. I would verify that. Yung mga pinakita nyo ngayon, hindi yun photoshopped. That is how it is actually seen at the moment. Ganyan yon. Kasi meron lumabas na parang napakalapit na dun sa monument. So, hindi naman yun tama. Ito, ang mga pinapakita nyo ngayon ay tama. Okay. Ngayon, tungkol dun sa visitors natin, sana imbitahin ko si Jules at saka yung ibang kabataan at saka everybody else to come visit the park, no? Kasi we noticed a rise in visitors, visitor count. Even foreigners, yung ganon, they come by the busloads, yung ganon. Siguro dahil na rin sa social media. And then they try to locate themselves to get a picture in a place na wala yung sa likod. Pero unfortunately meron. By the way, we have an average of 2 million users of the park on a daily basis. So ngayon, tumataas siya. And on the weekends, we get about 6 to 8 million. Okay. Kirby? Salamat, Attorney Mark at Cathy. May karagdagang pang katanungan yung ating mga bisitang estudyante. Unahin ko na si Alexander Hicomo galing sa UCC. Alexander? Hello, magandang gabi po sa lahat. Yung katanungan ko po ay para po kay Councilor Chua ng Manila. Isa po ba sa mga dahilan kung bakit po inaprobahan na maipatayo po yung Torre de Manila para po mabigyan ng trabaho po yung mga walang trabaho sa Maynila? Well, isa na po yun, no? But kagaya nga po ng aking binabanggit kanina, nung 2012, pinatayo na po ito. Ito po'y dinatnan lamang namin ngayong 2014. Ngayon lamang actually naging mainit eh. Siguro, ako po mas maganda pong tanong, bakit po binigyan ng City Council ng exemption? Siguro yun ang dapat na tinatanong. Kasi marami pong sabi nung iba na papasa-pasa kayo ng ordinansa, tapos maglalagay-lagay din kayo ng exemption. Diba? Yun ang actually issue na sinasabi nila dito. Alam po ninyo, para sa kaalaman po ng lahat, ang general rule po dito, siguro makikita po natin sa ating civil code. Ano po yung nakalagay sa general rule? Pag ikaw daw po ay may-ari ng lupa, ang pag-aari mo ay hanggang langit at hanggang impyerno ng lupa. Yun ang general rule. Maliban na lamang po kung may mga batas o may mga ordinansa na nagsasabi na naglilimit dito. Ano po, at ngayon po, meron nga pong ordinansa, pero ito pong ordinansang to, ito po ang lumalabas na parang exemption. Ngayon, yung exemption po na sinasabi nila, ito po yung exemption to the exemption. Yun po yung variances. Ngayon, para po magkaroon ng kaalaman po yung iba, ito pong ordinansa na pinag-uusapan po natin ay ang Ordinance 8119. Ito po yung zoning ordinance na nagbibigay po sa kanila ng karapatan na mabigyan ng variances at exemption. Ano po ang history nitong ordinance? Ito pong ordinansang ito ay pinasa po noong 2006. At that time, hindi pa po alkalde si Mayor Joseph Estrada. At karamihan po sa amin ay hindi pa po konsyal. Ako po hindi pa po konsyal noong 2006 at that time. Ito pong ordinansang to, nung pinasa po ng City Council, ito po ay kinuha lamang
sa Model Zoning Ordinance ng HLURB. In fact, nakalagay po dito sa Model Zoning Ordinance, ito po nakalagay, the granting of exception and variance is necessary to reduce the possible harshness that may result from the enforcement of the ordinance. Yun po ang sinasabi. Alam po ninyo, yung pinasa po namin itong 2006 zoning ordinance, ang isa pa po sa gumawa nitong zoning ordinance si Architect Filino Palafox. Yung binigyan sila ng exemption, na-consider na ba yung site? Nung binigyan po sila ng exemption, yun po ang tinakal namin dun sa committee hearing. Apparently, lumalabas po, nung tinatanong po namin lahat, ang mga eksperto, ano po to, yung sa National Historical Commission, yung sa National Development Park, maliwanag po, sinasabi naman po nila, wala po pina-violate na batas. Okay. Okay, Attorney Mark, may follow-up question daw si Alexander. Go ahead. Ayun po, nasagot naman po yung tanong. Yung follow-up question ko lang po is, if ever po na mahihinto yung pagpapatayo ng Torre de Manila, may plano na po ba kayo para sa mga maaapektuhan ng paghinto ng pagpapatayo nito? Sa ngayon po kasi ang polisiya ng ating alkalde is mag-attract ng investment, ng mga investors. So, sigurado marami pong tatamaan kung sakasakaling ito po ay mapapahinto o mabibigyan po ng TRO. Alright. Attorney Mark, may katanungan galing naman sa UP si Kevin Domingo. Kevin? Ayun po, kay Prof. Xiao po. Meron di ba po kasi noong November 2012, binigyan daw ng National Historical Commission yung DMCI, parang clearance po ito para sa pagpapatayo ng Torre de Manila. Para dun sa inyong organisasyon nga na Knights of Rizal, nakita nyo na ba yung implications ito or kumbaga ano yung naging tugon ninyo? Kasi syempre, tingin ko hindi nyo rin naman siguro nakita pa noon na medyo mataas nga to at makikita mula dun sa Rizal Monument. Kasi malayo nga siya dun sa boundaries ng Rizal Park mismo. Beautiful, ano? Una, in fairness to the National Historical Commission of the Philippines, bagamat sinasabi nila na walang national law na pwedeng magpigil kasi ang sinasabi nila basically wala silang kapangyarihan na ipatigil ang construction yon kasi sila ay walang national law nga na pwedeng magpatupad nito. So, ang nangyari, sabi naman nila, NHCP, they have reservations about it. So sinasabi nila, hindi rin nila gusto. Kaso wala kaming nakatali yung kamay namin. Kaya nakikipagtulungan kami ngayon sa Office ni Senator Pia Cayetano upang magkaroon ng mga batas. Kasi yun yung lesson sa lahat sa atin sa issue na ito. Salamat nagkaroon ng issue na ito na nalaman natin na yung mga batas natin inadequate para protektahan ng isang napaka-nationally significant shrine. Correct. So, ang mangyayari ngayon, yun na nga, una, magka-craft si Senator Pia Cayetano ng mas malalakas na batas at yun yung inaasahan namin. Pangalawa, sasabihin ko na rin dito, yung ginawa ng International Order of the Knights of Rizal na humingi kami sa Supreme Court ng petisyon para sa temporary restraining order at temporary injunction na ang prayer po ay demolition ng Torre de Manila. At ano yung aming ini-invoke? Na merong mga nagpo-protect dapat na mga batas sa atin tulad ng 1987 Constitution na pinoprotektahan dapat ang mga Article 14 yan, conserve, promote the nation's historical and cultural resources, and the state, Section 16, can regulate the disposition of the protection of heritage. May karapatan ng Estado na pangalagaan ang heritage natin. Republic Act 4846, yung Cultural Properties Preservation and Protection Act, yung 7356 Republic Act, yung nagtatayo ng NCCA, at yung sinabi na rin kanina, yung Republic Act 10066, yung National Cultural Heritage Act of 2009. Ang problema sa mga batas na ito, parang ang hindi espesipiko. Yun yung problema. Protektahan pero hindi espesipiko. Kaya humingi kami ngayon sa Supreme Court ng isang creative na bagong writ na gusto namin tawagin writ of, sila nang bahala, sinabi lang namin, writ of kasaysayan o writ of pamana na mag-i-intervene ngayon ng Supreme Court to save this nationally important shrine for Dr. Jose Rizal and the heroes of 1896. Yun nga, ang hindi malinaw, Cathy. Hindi mo nasira yung shrine, pero yung view of the shrine and the photo that can be taken of the shrine, medyo nasisira. Pero pwede natin pag-usapan sa ating pagbabalik, Cathy. Nababanggit lagi yung economic benefit ng itong historical site na ito. Pero nababanggit din in defense of the Torre de Manila yung economic benefit. Sa so how do we city, weigh this?
Oo. Yung turismo dun sa park, yung sa economic sa city. Okay, yan po sa aming pagbabalik.